Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo nga po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, dalangin namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang sumama sa amin, sa pakikinig namin ng salita mo. Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang siyang mangusap. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo, Panginoon. O Diyos, kung may manong magaganap na pagtutuwid, hayaan mo bukas ang aming mga puso't kaisipan, Panginoon. Ituwid mo kami, Panginoon. Baguhin mo kami, ayusin mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita mo, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Sundin ang kalooban mo. Yan po ang pamagat. Na po. Kung mayroon po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa unang 1, chapter 2, verse 3 hanggang 6. Ang sabi diyan, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng Kanyang mga salita. Purihin po ang Diyos. Sino po ang naniniwala na ang salita ng Diyos ay matalim, magkabilay talim? No? Ibig sabihin nun, masakit. Nanunuot, pumapasok sa kaibuturan ng ating mga puso. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagko-comfort, no? Kundi kasama doon yung pagtutuwid. Oo, kino-comfort tayo ng salita ng Panginoon. Di kita iiwan, ni pababayaan, at marami mga pangako ang Panginoon. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nagtuturo. Sabihin nyo nga, ang salita ng Panginoon ay nagtuturo. Sino dito ang handang magpaturo sa ating Panginoon? Amen. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya, mga kapatid. Ito ay nangangahulugan ng pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal at pagsunod sa kanyang mga utos at gabay. Merong mga taong nagsasabi na wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa biyaya ng Diyos. Tama po yun, mga kapatid. No? Tama po. At hindi po kami, kung sino man po nagtuturo ng mga bagay na ito, na tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, hindi po ako kokontra at hindi po ako makikipagtalo. Tama po ang inyong sinasabi. Tayo ay nasa biyaya ng ating Panginoong Hesus. No? Tama po yun. Nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos sa ating mga kapanahunan. Ngunit, tandaan po natin mga kapatid, ngunit sinabi din naman ni Apostol Juan, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. So nasa ilalim tayo ng biyaya, pero mga kapatid, mayroong utos na dapat sundin ang mga mananampalataya. Hindi tinanggal ng Panginoon o tinanggal ng Diyos yung mga utos na yan. No? Si Juan mismo ay nanindigan laban sa mga maling pagkaunawa sa doktrina ng biyaya at ng kaligtasan. Sinalungat niya ang mga guro na nagsasabi na isang tabi na daw ang mga utos. Sa lumang tipan, mga kapatid, ang kautusan ay nahati sa dalawa. Ulitin ko, ang kautusan ay nahahati sa dalawa. Ano yung una? Ceremonial law. Sabihin nyo nga, ceremonial law. Pangalawa, moral law. Lakas nyo nga, moral law. Yan. Para po buhay tayo. No? Ang pinawalang bisa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ay yung ceremonial law. No?
Kasi wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi po totoo yun. Ang pinawalang bisa ng ating Panginoon ay yung ceremonial law. No? Nung siya'y napako sa krus ng Kalbaryo. Ano yon? Example po nun, yung pagtutuli, paghahandog ng mga baka o toro, o bato-batong ibon sa paglilinis ng kasalanan. At marami pang mga ceremonial law, no? Na pinawalang bisa ng ating Panginoon. Ngunit ang moral law ay pinagtibay ng ating Panginoong Hesus. Yung ceremonial law, pinawalang bisa ng Panginoon yon sa krus ng Kalbaryo nang mamatay siya. Siya na ang nag-aalis ng kasalanan. Hindi ka na magdadala ng mga toro sa bahay-sambahan para patayin at yung dugo na yon ang siyang maglilinis o magtatakip sa ating mga kasalanan. Lahat yun, ginawa na ng Panginoon. Kaya sabi niya, tapos na. It is finished, naganap na. Bakit? Si Kristo na mismo ang naging handog para sa ating mga kasalanan. At yung dugo niya ang naglilinis na ng ating mga pagkakasala. Nilinis na tayo. Tinanggal. Inalis ng Panginoon. Ang alin? Ceremonial law. Yun ang pinawalang bisa ng ating Panginoon. Ngunit yung moral law, pinagtibay ng ating Panginoon. Napakahalaga sa ating Panginoon Diyos, yung salitang moral. Sabihin mo nga, moral kapatid. Moral. Ano ba yung moral? May kilalaman ito sa ating mga ginagawa. Sa ating mga karakter, pag-uugali bilang mga mananampalataya. Sabi ni Lord, be holy for I am holy. Ano daw? Be holy for I am holy. Ang sabi ng Mateo 5, 17-18, huwag niyong akalaing naparito ako. Sino nagsasabi niyan? Si Jesus. Si Jesus. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako upang pawalang bisa. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin. Kapatid, ipaliwanag at ganapin. Ang sabi ng Panginoon, ang mga iyon, tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mapapawalang bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Ang sabi doon, mga kapatid, tuloy ninyo yung pagbabasa dyan. Sa Matthew chapter 5, pag binasa niyo po dyan, makikita nyo, kasunod niyan, itinuro ng ating Panginoon at pinagtibay niya ang mga moral law. Ano daw ang pinagtibay ng Panginoon? Yung moral law. Ngayon, dako muna tayo dun sa ating topic sa araw na ito. Yung sundin yung kalooban ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos. Ngayon, unang punto po natin, ang kahalagahan ng pagsunod. Mahalaga po bang sumunod? Mahalaga ba ang pagsunod sa salita ng ating Panginoon, sa utos ng ating Panginoong Hesus? Sa utos ng Diyos. Mahalaga. Sabi ng verse 3, nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Sino dito ang nakakakilala sa ating Panginoon Diyos? Sabi diyan, kung nakakilala ka sa ating Panginoon, dapat alam mo, natitiyak mo at nakikilala mo ang alin? Na sinusunod mo yung utos ng ating Panginoon. Kilala mo siya at sinusunod mo yung kanyang mga salita at yung kanyang mga kautusan. Hindi pwedeng ihiwalay natin yung pagkilala natin sa Panginoon at yung utos niya. Na sinasabi nga niya, hindi ko pinawalang bisa ang kautusan. Pinagtitibay ko pa ito. Hindi daw niya pinawalang bisa ang alin? Ang kautusan ng lumang tipan. Inilis doon yung ceremonial law. Pero sa ulitin ko, yung moral law, napakahalaga sa harapan ng Panginoon Diyos. Moral, mga kapatid. Nasa panahon ngayon, ang usaping moral, napakahirap na sundin, maging sa loob ng simbahan. Inasantabi yung moral law. Nasa biyaya na tayo ng ating Panginoon. Yes, totoo yung biyaya. Pero dapat lagi nating iisipin, may usaping moral ang ating Panginoon. At yun ang pinagtitibay ng ating Panginoong Hesus.
yung usaping moral ng mga mananampalataya. Mga kapatid, pag hindi mananampalataya, hindi nila iniisip kung ano yung usaping moral. Amen? Sino ang pinasusunod patungkol sa usaping moral? Yung nagsasabing sila'y mga mananampalataya ng Panginoon. Sinasabi mo, kay Kristo ka ang sabi. Kung kay Kristo ka ang sabi, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Sa ating pagsunod sa utos ng Panginoon, ito ay nagpapatunay na tayo ay nakakakilala sa Kanya. Ang sabi doon, susunod tayo dahil kilala natin ang utos ng Diyos. Kilala natin kung sino ang nag-uutos. Tama naman. Kilala mo ba ang Panginoon? At meron siyang inuutos? Tama lang. Sundin mo, kilala mo yung nag-uutos eh. Di po ba? Ang pagsunod sa mga utos ng Panginoong Hesus, ay nagpapakita na tayo ay nasa katotohanan at hindi mga sinungaling. Kapatid, ang sabi niyan, ang pagsunod sa mga utos ng Panginoong Hesus ay nagpapakita na tayo ay nasa katotohanan at hindi mga taong sinungaling. Kaya't napakahalaga ng pagsunod sa utos. Puro utos, puro utos. Tinanggap mo si Kristo eh. Tama? Tinanggap mo siya. Kung tinanggap mo siya, puro utos ang ating Panginoong Hesus. Hindi pakiusap na gawin. Utos. Kaya nga nagkakasala. Pag hindi mo ginawa ang bagay na ito, nagkakasala ka. Nagkakasala tayo. Kasi nga, utos yun. Hindi yun pakiusap. Please, hindi. Utos, mandato. No, mandato ng ating Panginoon. Sinungaling daw ang tao na hindi sumusunod sa utos ng Panginoon. Ang sabi ng verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Sino dito ang nasa katotohanan, nasa Diyos? Kapatid, sundin natin yung utos ng Panginoon. Kasi kapag hindi, sinungaling daw tayo. Bakit sinasabi natin tayo mananampalataya, ngunit hindi mo sinusunod yung kanyang mga utos, sinungaling. Ibig sabihin nun, hindi ka namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi ito sinasabi lang na salita na, mananampalataya ako, tagapagligtas ko ang Panginoon. Patunayan ng gawa ang alin? Na tinanggap mo si Kristo. Dapat pinatutunayan ng ating mga gawa, ng ating mga pamumuhay, na tunay nga na tinanggap natin si Kristo. Dahil si Kristo nagbabago. Hindi pa pwedeng sabihin natin na tayo mananampalataya ni Kristo, tapos hindi nakikita sa atin yung alin? Yung pamumuhay ng matuwid. Pamumuhay ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Imposible. Sinungaling daw ang taong nagsasabing kilala niya ang Panginoon, ngunit hindi siya sumusunod sa utos ng Panginoon. Alam niyo yung mensaheng ito? Nung ginagawa ko, umaaray ako eh. Ako muna tinatamaan. Tinuturo ng Diyos. Hindi ko isasantabihin sarili ko, ako mismo tinatamaan dito. Dahil may mga pagkakataon, mga kapatid, hindi tayo nakapamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit sabihin mong malalim ka na sa pananampalataya, tagapangaral ka na, may mga pagkakataong maging ang mga mangangaral, hindi nakapamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pakaingat. Pakaingat ang bawat isa. Mga kapatid, kung tayo ay nasa Diyos, sumunod tayo sa kautusan ng Panginoon. Sinungaling daw at wala sa kanya ang katotohanan kung hindi natin sinusunod ang utos ng ating Panginoon. Ang mga umaangkin na sila ay nakakilala sa Diyos, ngunit hindi sumusunod sa utos o sumusuway ayon kay Juan,
ay mga sinungaling. Ulitin ko ayon kay Juan, kay Apostol Juan, ay mga sinungaling at wala sa kanila ang katotohanan ng Diyos. Ang tangka na mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, nang walang pagtatalagang pagsunod kay Kristo, ay tiyak na mabibigo. Ano daw? Yung pagtatangka mo, pinawalang sala na ako ng Panginoon. Totoo, pinawalang sala tayo ng ating Panginoon nung tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas. Ngunit gaya ng aking sinabi, mamumuhay ka. Mamumuhay ka, Romel. Saan? Sa katwiran at kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung kalooban mo, Panginoon? Unang-una, mamuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Banal siya. Paano tayong makakaharap sa Diyos kung tayo ay marumi? Kung tayo ay namumuhay pa rin sa dati nating pamumuhay, pinasisinungalingan natin, na tinanggap natin si Kristo kapag dandong pa rin tayo sa dati nating pamumuhay. Kasi sabi, sinungaling. Kasi nga, nagsasabi ka na tinanggap mo si Kristo, ngunit yung pamumuhay mo, hindi nakaugnay sa kung ano yung gusto ng ating Panginoon, pinasisinungalingan natin yung salita ng ating Panginoon. Sinasabi natin sa sarili natin, tinanggap natin ang Panginoon. Dapat makita sa ating mga buhay na tunay nga na tinanggap natin ang ating Panginoon. Kung ang tinanggap mo ay banal sa puso mo, kapatid, at ang Diyos yun, si Kristo yun. Kapatid, kapag tinanggap mo siya, dapat yung katangian ni Kristo ng pagiging banal, nagiging banal tayo. Tama? Dapat yung ugali ni Kristo, nagiging ugali natin. Ano daw? Yung ugali ni Kristo, nagiging ugali rin natin. Kasi tinanggap mo siya . Tinanggap mo siya. Kapatid, tama na tayo ay naligtas dahil sa habag ng Diyos. Sabi ko nga kanina, hindi natin pagtatalunan yan. Sa mga nangangaral na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng habag ng Diyos, totoo po yan. Ngunit tandaan, mayroong sinabi ang Panginoong Hesus na siya ay naparito hindi para pawalang bisa ang kautusan, kundi ito'y ipaliwanag at ganapin. Kapatid, ang ceremonial law, ayan, yan po. Yan yung ating hindi na kailangang gawin sapagkat tinapos na ito ng ating Panginoong Hesus nang siya ay napako sa krus. Siya na ang handog para sa ikalilinis ng ating mga pagkakasala. Ngunit yung moral law ay kailangan sundin ng mga mananampalataya upang manatiling banal sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Sabi ko kanina, sinunod ng Panginoon yung mga pinagtibay niyang kautusan na hindi niya pinawawalang bisa. Ano yun? Dami nun. Kasi tinuro niya yun . Tingnan nyo. Pinagtibay ng Diyos. Pinagtibay ni Jesus. Yung turo sa pagkaagalit. Sa Matthew chapter 5. Kapag may kagalit, ang sabi, narinig ninyo nung unay, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makapatay o makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Pinaliwanag . Nung panahon ni Moises, ang sabi, kung makapatay ka, mananagot ka, saan? Sa hukuman. Nung kay Jesus, nung pinaliwanag at pinagtipay, anong sinabi niya? Ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Mapuot pa lang. Mapuot pa lang. Hindi mo mampatayin. Hindi mo barilin, hindi mo saksakin, hindi mo mapatay. Ang sabi ng Panginoon, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino man nagsasabing
sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Pinagtibay po ba? Pagdating sa batas ng pagkaagalit, kasi nagagalit, nagkakaroon ng pagkaagalit-galit. Kapag nagalit, humantong sa pagpatay. Dito, pinaliwanag pa ng ating Panginoon. Mapuot ka lamang. Magsabi ka lamang sa kanya ng panunumpa. Sabi mong ulol siya. Ang sabi ng Panginoon, mapapasaapoy ka ng impyerno. Kala natin pagpatay lang. Pakikiapid. Kaya makikita natin, inisa-isa ng Panginoon yung usaping moral na pinagtitibay niya at hindi niya pinawawalang bisa. Pinagtitibay ko ito, usaping moral. Mga mananampalataya, mga nagsasabing mga Kristiyano kayo. Eto, sabi ng Panginoon, pagdating sa pakikiapid, narinig nyo nung unay, inuutos ko sa mga tao, huwag kang makikiapid. Talaga naman, di po ba? Sinabi yan. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin ng mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Noon, kailangan mahuli ka sa akto na nakasiping ka. Nakikiapid ka noon. Hindi mo asawa, kasama mo, nakikiapid ka. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tumingin ng mahalay na may pagnanasa sa babae sa kanyang kaisipan, siya ay nakikiapid. Tumingin pa lang pala. Kita nyo? Pinagtibay? Pinagtibay po ba? Amen. Kahit pag binasa natin, huwag natin puputulin. Sunod, tuloy-tuloy ninyo para maunawaan natin yung mensahe ng Panginoon. Ang sabi, ang sino man tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng yon. Kung ang mata mo ang siyang nanggagalingan ng sanhi ng pagkakasala, dukuitin mo, sabi ng Panginoon, itapon mo. Huwag niyo dukuitin. Ibig sabihin nun, supilin mo yung sarili mo. Supilin mo, pinagtitibay ng Panginoon. Turo sa diborsyo. Controversial yan. Paghiwalay. Sabi, sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat bigyan niya ng kasulatan ng paghihiwalay. Utos yan. Ni Moises. Bigay ng Panginoon. Ngunit ngayon, sabi ni Jesus, ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman nangangalo niya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyon ay nagkakasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. Sabi, silent daw ang Bible pagdating, saan? Doon sa iniwalayan? Hindi. Kapag iniwalayan ka, hindi ka naman nangangalo niya. Hiniwalayan ka, ang nagkakasala yung lalaki na nagtulak sa iyo. Hiniwalayan ka, hindi ka naman nangangalo niya. Kapatid, eto ang sabi, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya. Hindi silent ang Bible. Sabi kasi silent ang Bible. Patungkol sa mga hiniwalayan. Hindi pala. Hindi. Asawa mo, hindi naman nangangalo niya, itinulak mo. Hihiwalayan kita. Tapos nag-asawa ka uli, nagkakasala ka ng pangangalo niya. Yung hiniwalayan, ang sabi, sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nangangalo niya. Pinagtibay? Pinagtibay po ba? Amen. Turo sa panunumpa. Narinig pa ninyo nung unay, inuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong mga pinanumpaang pangako.
Bagkos, tupdin mo ang mga iyon. Ulitin ko po. Tupdin mo ang mga iyon, ang iyong mga sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong susumpa. Kung mangako kayo, huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit, sapagkat ito ay trono ng Diyos. O kaya, saksi ko ang lupa, sapagkat ito ang tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sasabihing saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito ang lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sasabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok ng iyong ulo'y hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag mo. Pinagtibay po ba? Pinagtibay. Pagpaparaya. No? Turo tungkol sa pagpaparaya. Narinig niyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yan ang utos nun eh. Kung anong ginawa mo, gagawin sa'yo. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kapag nabulag mo, bubulagin ka rin. Bubulagin ka rin. Pag natanggal yung ngipin, ngipin rin ang kapalit. Ibig sabihin ko, anong ginawa mo, gagawin sa'yo. Yan ang batas. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, sino nagsasalita? Si Jesus. No? Pinagtitibay niya. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag niyong lalabanan ang masamang tao. Pagpaparaya. Dati mata sa mata, ngipin sa ngipin. Gagantihan kita. Kung anong ginawa sa'yo, gagawin din sa'yo. Ginawan mo na sama, gagawan ka rin ng masama. Anong sabi? Huwag ninyong lalabanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyong kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Oh. Antindi, di ba? Nung ipiniliwanag ng ating Panginoon ang kautusan, grabe! Yun pala yun. Kung noon, mata sa mata, ngayon ang inuutos ng Panginoon, pagpaparaya. Pagpaparaya. Ang sabi, iharap mo pa ang kabila mong pisngi. Kung ipagsakdal ka, ninuman, upang makuha ang iyong baro, ibigay mo pa sa kanya, pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ba ito ng 2 kilometro? Pagpaparaya. Grabe. Nung ipiniliwanag na ng ating Panginoon, ano pa? Ibigin mo ang iyong kaaway. Narinig niyo nung sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Yun yung utos nun eh. So kapag kaibigan mo, bigin mo. Mapuot ka sa iyong kaaway. Pinaliwanag ni Jesus. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, sabi ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin niyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig lamang sa inyo, ang siya lamang ninyong ibigin, ano pa ang gantimpalang inyong hihintayin? So yun po, pinagtibay po ba? Pati turo sa paglilimos. Ang sabi, pag-ingatan ninyong huwag kayong maging pakitang tao lamang sa paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang pagkaingay. Katulad ng mga ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at mga lansangan, ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko ito, tinanggap na nila ang kanilang mga gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam pa kahit sa iyong mga pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos
at gagantihan ka ng amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapatid, pati yung turo sa pananalangin, tinuro ng ating Panginoon. At kapag kayo'y mananalangin, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga. Mga kapatid, sinabi ko lang po ito. Pinakita sa atin ng salita ng ating Panginoon na hindi inalis ng Panginoon yung batas pagdating sa moral. Ang lalaki ay para sa babae. Ang babae ay para sa lalaki. Nakakuha niyo po? Ang babae, kapag pumatol sa kapwa babae, nagkakasala. Ang lalaki, kapag pumatol sa kapwa lalaki, ay nagkakasala. Usaping moral ng ating Panginoong Hesus. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Usaping moral ng ating Panginoon Diyos. Kapatid, kung mahal mo at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, susundin mo ang kanyang mga utos. Mahal niyo ba ang Panginoon? Basahin nyo niyang Matthew chapter 5. Sa Roma, makikita nyo rin. Sa Galatia, makikita rin po natin ang usaping moral na dapat ginagawa ng mga mananampalataya. Mga kapatid, naligtas tayo dahil sa biyaya. Salamat sa Panginoon. Ngunit pagkatapos nating maligtas, may gagawin ka. Ano ang gagawin mo? Susundin natin ang salita, ang utos ng ating Panginoong Hesus. Sino dito ang handang sumunod sa utos ng ating Panginoon? Amen. Kapatid, yan ang nagpapatunay na tunay nga na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, kapag sinusunod mo ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Amen. At hindi mahirap sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi siya ang una. Siya ang kinikilala mo. Hindi na natin pag-uusapan patungkol sa pagpaparaya. Lord, inapi ako, dapat gantihan ko siya. Hindi. Ang sabi niya, ibigin mo ang kaaway mo. Amen? Ngayon, pangalawa, hindi po ako galit. Pagkilala sa kalooban ng Diyos. Ang pagkilala sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng verse 5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ano daw? Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Kapag tinutupad mo, kapag ginagawa mo yung kautusan ng Panginoon, nagpapakita ito ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Kasi yung kanyang sinasabi, yung kanyang inuutos, ginagawa mo, sinusunod mo. Tunay nga, mahal mo ang Panginoon. Susunod ka ba sa isang tao kung hindi mo mahal? Di po ba yung mga asawa natin, kaya sumusunod tayo? Kami nga mga lalaki, napaglalaba eh. Sino dito mga may asawa na naglalaba? Di po ba? Bakit ka sumusunod? Ba't ka sumusunod? Mahal mo. Correct? Hiwalay ang dekolor sa puti. Susundin mo. Sabi sa akin ni Sister Belia, pag maglalaba ka, yung itim-itim, yung puti-puti, wag rambol. Susundin mo yun, susundin ko yun. Bakit? Kaya mo sinusunod kasi mahal mo. Correct? Mahal mo. Kapatid, kapag ka ang Diyos, mahal mo, susunod ka. Susunod tayo kasi mahal natin ang Diyos. Ang sabi, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin malalaman na tayo ay nasa Kanya. Ang pagkilala sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugan ng pag-unawa sa Kanyang mga plano at layunin para sa atin. Ito'y nangangahulugan ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Kapatid,
dapat unawa mo ang plano at kalooban ng Diyos sa atin. Hindi tayo nabubuhay lamang para sa ating mga sarili. No? May nagsasabi, kaya ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Hindi, kapatid. Kaya tayo humihinga ngayon para sa Diyos. Para sumunod sa Kanyang mga salita. Kaya ka tinawag, kaya ka hinango sa pagkakasala. Hindi sa wala lang. Susunod ka. Kaya nga, ano tayo? Servant. Kapatid, ano ka? Ikaw ba ang master? Hindi. Siya ang master. Tayo ang servant. Kapag servant, ano ba ginagawa ng servant? Susunod sa master. Kung ano ang gusto ng master, susunod yung servant. At walang karapatang magreklamo ang servant. Kapatid, tayo ay servant. Kuha nyo? Sabi ko nga, ang servant walang karapatang magreklamo. Tama? Ano yung sabi ng sa mga militar? Obey first before you complain. Obey first. Sa Panginoon, obey! Huwag ka mag-complain. Correct? Master siya eh. Kita niyo sa militar, obey first before you complain. Pwede ka magreklamo, pero obey ka muna. Pero sa Panginoon, obey. Sa mga mananampalataya, sumunod. Mga kapatid, mananampalataya ka ba? Mahirap ba sumunod sa kalooban ng Diyos? Kapag mahal natin ang Panginoon, sabi ko nga, madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Pastor, ibig ba sabihin niya, hindi na kami nagkakasala. Nadadapa. Nagagalit. Tama? Sino dito hindi na nagagalit? O kita nyo? Lahat tayo nagagalit. Kaya lang may turo ang Diyos. May turo ang Diyos. Kapag nagagalit, ang sabi, huwag kang mong hayaang lubugan ng araw ang iyong galit. Ha? Turo ba ni Lord yun, Pastor? Oo. Huwag mong hayaan lubugan ng araw ang iyong galit. Tingnan ninyo, yung kinagagalitan nyo, yung nagagalit kayo doon sa tao, ang himbing ng tulog. Galit na galit kayo sa kanya. Ang himbing ng tulog. Ikaw na nagagalit. Ang hirap mong makatulog. Niisip mo, paano kang gaganti? Hindi ka naman maagante. Di po ba? Ang hirap matulog. Sabi ng Panginoon, huwag mong hayaang lubugan ng araw ang inyong mga galit. Bakit? Alam nyo, alam ng Panginoon, tayo ang nagsasaper. Kaya, sabi ni Lord, ibig sabihin nun, magpatawad ka. Madali bang magpatawad kapag ginawang ka ng masama? Nilait-lait ka? Ginawang ka ng kawalangian? Pag gabi, wawalisin mo yung bauran mo, tapos kinabukasan makikita mo yung basura ng kapitbahay nyo, nasa inyong harap, nasa inyo. Sino matutuwa no? Pagkagising mo, kakanta ka pa ng Hallelujah! Pagkakita mo na rin yung basura ng kapitbahay mo, sino matutuwa noon? Tapos ilalabas yung kanilang mga aso, hindi doon sa kanilang bakuran ipaihi, doon sa inyong harapan ipaihi, araw-araw. Matutuwa kayo? Hindi, di ba? Kaya lang may utos ang Panginoon. Pagpalain ninyo ang inyong mga taong yung daw na tao na nagagalit sa atin, pagpalain pa natin. Kapatid, biruin ninyo yun, i-bless pa natin. Kaya dapat, alam mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Mahalaga po ba na alam ng mga mananampalataya kung ano ang kalooban ng Diyos? Tama, dapat may guideline ka para makasunod ka. Sino dito bumili ng cellphone, hindi binasa yung nakalagay doon, manual? Ako, may ganyan. Pag may binili ako, inahagis ko yung manual. Tapos itatanong ko, at paano ba ito? Kaya nga may manual eh. Di po ba ha? Kaya mayroong manual. Doon mo babasahin kung paano yan paano ang tamang pagpapagana dyan. Ano ang mga dapat mong gawin? Kaya nga may manual. Pag bumili po tayo ng sasakyan, meron po bang ibinibigay sa inyo?
na sinasabi, ito yung mga dapat gawin? Manual, guideline. Kapatid, para hindi ka tanong ng tanong, ang Diyos may iniwang guideline. Salita niya. Na dapat alam natin para hindi tayo magkasala. Amen? Kapatid, binabasa pa buwan natin ang salita ng Panginoon. Ilaw yan. Di po ba? Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ano daw ang salita? Ilaw. Guideline. Guide natin para tayo makapamuhay sa kalooban ng Diyos. Handa ba na tayo sumunod sa kalooban ng Diyos? Handa po ba tayo? Bahala kayo pag ayaw ninyo. Pangatlo, at malapit na matapos, ang mga gawa ng pagsunod. Ano yung gawa? Ano yung nagagawa ng pagsunod? Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Verse 6. No? Ang sabi doon, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos. Sino dito nananatili sa Diyos? Ayan, ang sabi, dapat mamuhay tulad ng tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ang sabi doon, to be like Jesus. To be like Jesus, Christ-likeness. Maging kawangis ni Kristo. Kapatid, mananampalataya ka na ba? Dapat kawangis ka na ni Kristo. Amen? Ibig sabihin nun, hindi yung pagka-Diyos niya, yung katangian niya, yung pagiging mabuti niya. Dapat nagiging kamukha ka na ni Kristo. Yung ugali ni Kristo. Mga kapatid, to be like Jesus. Sa ating mga pag-uugali, sa ating mga pag-iisip, kakaiba ang isip ng Panginoong Hesus. Ang tao nakatuon ang isip niya sa mga pangangailangan sa bawat araw. Di po ba? Ang tao nakatuon ang kanyang isip kung ano ang kakainin niya. Hindi naman masama yun. Kung ano ang dadamitin niya at kasama yan sa itinuro ng Panginoong sa panalangin. Ganito kayong mananalangin. Di po ba? Kasama doon yung pagkain at dadamitin. Ang tao, nakatuon ang iisip natin sa mga bagay sa mundong ito. Nasabi ko nga po, alam naman ng Panginoon ang mga pangangailangan. Kung ang mga ibon sa parang pinakakain ko, hindi naman sila nagtatanim. Kumakain sila. Hindi sila nag-aanig, kumakain sila. Ikaw pa. Kayo pa kaya ang hindi pakainin ng Diyos? Higit pa kayo sa mga maya, ang sabi doon. Kapatid, ang tao nakatuon ang kanyang mga isip sa mga bagay sa mundong ito. Ngunit si Jesus nakatuon ang isip niya sa pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa kanya. Si Jesus nakatuon ang kanyang isip saan? Sa pagsunod sa kalooban na nagsugo sa kanya. Ang sabi ng John chapter 4 verse 34, sinabi ni Jesus, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang pinagagawa niya. Anong sabi ni Jesus? Ang pagkain ko ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang pinagagawa niya. Ano ang kalooban ng Ama? Na kalooban ni Jesus na dapat kalooban din ng mga mananampalataya. Kapatid, ano dapat? Ano yung kalooban ng Ama? Kalooban ng Anak na sabi niya, ang pagkain ko ay ang gawin, sundin. Ang alin? Yung kalooban ng nagsugo sa akin. Ngayon, tanong, ano ang kalooban ng Ama? Kalooban din ni Jesus na dapat na tayong mga mananampalataya, kalooban din natin. Alam niyo kung ano? Ang sabi, ang kalooban ni Jesus na dapat ay kalooban din natin, no, ng mga mananampalataya, ang sabi dito, hindi ba't sinasabi ninyo ay 4 na buwan pa ang anihan?
John chapter 4 yan, verse 35 po. Ang sabi, hindi ba sinabi ninyo na 4 na buwan pa ang anihan. Sinasabi ko sa inyo, hinog na at handa na ang aanihin. Ang sabi ni Jesus sa mga alagad, di ba sabi ninyo 4 na buwan pa bago mag-anihan? Pero ako sinasabi ko sa inyo, hinog na. Hinog na ang aanihin. Kapatid, si Jesus hindi niya tinutukoy yung, halimbawa tayo dito, bigas. Hindi niya tinutukoy yung mga bigas o trigo na aanihin. Sabi niya, di ba 4 na buwan pa anihan? Pero ako sinasabi ko sa inyo, aanihin na. Hinog na! Kapatid, ang tinutukoy ni Jesus na hinog na ay ang mga taong dapat makarinig ng kaligtasang kaloob ng Diyos. Tinutukoy ng Panginoon na dapat ang salita ng kaligtasan nadirinig na. Sa looban ng tahanan natin, nadinig na ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos. Ang bawat bahay ba natin ay bahay-sambahan? Dapat, di ba, bawat bahay natin, bahay-sambahan. Dito tayo bigo. Alam nyo ba? Dapat tayong mga tatay ang tumatayo para pagpastoran muna ang ating mga tahanan. Bawat bahay. Dapat. Sino dun sa bahay na yon ang mananampalataya? Tumindig ka. Iparinig mo ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos. Ang lahat ng tao makarinig ng salita. Sabi ng Panginoon, 4 na buwan pa. Sinabi ninyo ang anihan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, hinog na at handa na ang aanihin. Sabi ko nga, tinutukoy ni Jesus, hinog na ay ang mga taong dapat makarinig ng kaligtasang kaloob ng Diyos. Mga kapatid, binabago ni Jesus ngayon ang ating mga kaisipan. Tingnan din natin ang mga taong mapapahamak. Kapatid, ligtas ka na ba? Ligtas ka na ba? Paano mga mahal mo sa buhay na hindi pa ligtas? Hindi pa nakakarinig ng patungkol sa kaligtasang kaloob ni Kristo. Kapatid, tayo aani. Tayo magsasalita. Tayo ang gagamitin ng Panginoon para sila makarinig ng salita. Paano na lamang yun? Mamamatay ang tao nang hindi nakakarinig ng kaligtasan mula sa Diyos. Sabi ko nga, tayo gagamitin. Kaya nga sinabi ko kanina, hindi ka nakatanggap lang kay Kristo ng kaligtasan ng wala lang. May gagawin ka. May gagawin ako. Anong gagawin natin? Alam niyo mga kapatid, nang pumanik ang ating Panginoon sa langit, mayroon siyang iniwan sa mga mananampalataya na dapat ginagawa na natin. Sa totoo lamang po. Ano yun? Great Commission. Ano ang pinagagawa? Great Commission. Ang sabi ng Matthew 28:18-20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sabi ni Jesus. At kanino ito sinasabi? Sa mga alagad. Sinasabi din sa atin, hindi lang sa mga alagad. Noong mga panahon na yon, sa atin. Sabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ano sabi? Humayo, go! Humayo! Ibig sabihin nun, may paggalaw. Hindi ka magstay sa church. Kapatid, hindi tayo mag-i-stay sa church. Kaya tayo pupunta sa church, magse-celebrate sa goodness ni Lord. Magwa-worship tayo sa Kanya. Pero mayroong mandato ang Diyos, si Kristo. Go! Humayo! Humakbang! Kapatid, ano sinabi ni Lord? Humayo! Humayo! Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko. Go and make disciple.
Go, make disciple. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan, tandaan niyo to, bago pumanik si Jesus. Go and make disciple, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at may kasunod. At turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Mga kapatid, napakalinaw na sinasabi ng Panginoon, mayroong pag-uutos na ituturo tayo sa mga ididisipulo. Ano yun? Ang sabi, turuan sumunod sa lahat ng inuutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sino dito gusto niya lagi siyang kasama ng Panginoon? Kapatid, nakatitiyak tayong kasama natin ang Panginoon kapag ginagawa natin yung sinasabi niya. Go, hayo, and make disciple. Bautismuhan, turuan. Kapatid, ano sabi? Turuan. Sabi mo nga sa katabi mo, turuan daw. Ano daw? Turuan daw, alam niyo po ba? Nagiging malakas ang simbahan kapag tinuturo ng simbahan ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pagdidisipulo. Alam niyo kung saan dapat unang maganap ang pagdidisipulo? Sa tahanan, sa bahay. Sa bahay. Kapatid, pwede po ba nating gawin yung ating mga bahay, sa mga ating mga bahay, gawin nating bahay sambahan? Ayaw ninyo, no? Pwede. Ang early church, yan ang disenyo. Bawat tahanan, ulitin ko ang unang simbahan, bawat tahanan, simbahan. Bahay, sambahan. Kaya nga tinawag bahay, sambahan. Dapat nagaganap, una pa lamang sa bahay, sumasamba na ang mga mananampalataya. Ano daw? Sa bahay pa lamang, sumasamba na ang mga mananampalataya. Dapat sa bahay pa lamang ipinahayag na ang salita ng Diyos. Sa mga anak, sa mga apo, ipinahayag na ang salita ng Panginoon. Sino ang tatayong pastor? Hindi, ikaw na mananampalataya. Sabi, go! Sinabi lang ba, mga pastor, go! Mga evangelist, go! Sino doon sinabihan? Lahat ng mananampalataya, Great Commission, go and make disciple. Kapatid, lahat tayo, inaatasan, at yan ang kalooban ng Diyos. Marinig ang salita ng Panginoon hanggang, saan? Hanggang sabi? Hanggang sa dulo ng daigdig. Kapatid, saan ang dulo ng daigdig mo? Pupunta pa ba ako sa ganon? Saan ang dulo ng daigdig mo? Kung hanggang saan umaabot ang paa mo, doon ang dulo ng daigdig mo. Sa marketplace, share mo si Lord. Pag namamalengke ka, bago ka tumawad, share mo si Lord. Nakuha niyo? Kaya niyo ba yon? Kaya natin? Alam niyo kung saan kami trinay ni Lord? Sa marketplace. Pumupunta kami sa mga palengke. Nagba-Bible study. Dinupuntahan kami ng mga lasing, uupo sa harapan ko, magtatanong ng magtatanong. Hirap nun. Pero doon kami hinasa ng Panginoon. Saan? Sa marketplace. Saan pa? Sa ospital. Pupunta kami sa ospital, merong may sakit, wala pang COVID noon. Hindi lamang kami magpupunta doon sa may sakit. Bawat may sakit, gusto niyo po bang ipanalangin namin kayo? Ngayon, naging mabigat ang restriction, di po ba? Bawal. Kaya lang, noon, pupunta kami sa may sakit. Kapatid, saan ang dulo ng daigdig mo? Go. Preach the gospel. Tahanan natin. Unahin natin, mga tahanan natin, bahay natin.
ipahayag natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kapatid, ligtas na ba ang pamilya mo? Kung dumating ba ang Panginoon, alam mo at natitiyak mo na ang anak mo, asawa mo, ligtas na dahil tinanggap na nila si Kristo bilang Panginoon nila tagapagligtas. Kung hindi pa, humihinga ka ngayon. Ngayon ang oras at pagkakataon. Gamitin natin ang lahat ng pagkakataon para maibahagi ang salita ng Panginoon. Kapatid, nauna yon. Now, ngayon. Ka-office mate mo, kaklase mo, kaibigan mo, nasyaran mo na ba? Pastor Mel, nasyaran mo na ba? Alam niyo, ganito lang naman yun eh. Basta gawin natin kung ano ang pinagagawa ng Panginoon. Hindi natin kayang patanggapin sila. Ang gagawin lang natin, ibabahagi ang salita na sa banal na Espiritu na ang paggawa. Siya, kaya nga ang sabi, kung gagawin nyo ito, tandaan ninyo, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Kapag ginagawa natin yon, go! Preach the gospel and make disciple. Turuan! Sabi doon, tandaan ninyo ito, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. Gusto natin, kasama natin ng Diyos? Kapatid, nauna. Preach the gospel. Preach. Kapatid, ligtas na ba sila? Alam ninyo, kapag ang bawat tahanan natin, tandaan ninyo kapag bawat tahanan natin, naging bahay-sambahan, puno ang bawat linggo sa pamilya nyo pa lamang. Mga apo, asan ang apo? Mga anak, nasaan? Alam ninyo, kung ipagtitiwala natin sa Diyos, idudulog natin, kaya ng Diyos. Tandaan mo kapatid, hindi mo kaya. Pero kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Amen? Kaya ng Diyos. Hindi ko kaya. Hindi mo rin kaya. Pero may nagsabi, tandaan ninyo, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. Go! Kapatid, go! May tindahan ka, bawat bibili. Bibigyan mo ng tracts. At alam nyo, pinakamagandang patotoo, ang buhay natin na nakikita yung salita ng Diyos na ipinamumuhay ng bawat Kristiyano. Yan ang pinakamagandang patotoo para sa tao. Makikita nila, tutunay nga, na ang tunay na tumanggap kay Kristo, nagbabago ang buhay. Kapatid, magaling nga tayong magsalita. Hindi naman nakikita sa buhay natin. Anong silbi niyan? Ang buhay mo, ang buhay natin, isa ng matibay na testimonya para sa mga tao, sa pamilya mo. Kapatid, kaya hindi sila naniniwala. Hindi marahil nakikita sa atin sa buhay, yung buhay natin sa loob ng bahay. Tama. Kamisan, hindi sila maniwala. Pero kung makikita, tunay nga, ang mga mananampalataya, pinamumuhay ang salita ng Panginoon. Kapatid, hindi mo na kailangan magsalita. Buhay pa lamang, isa ng buhay na patotoo sa salita ng Diyos. Tunay nga, nagbabago ng buhay ang Panginoon. Kapag tinanggap mo siya, ligtas ka. At pinatutunayan ng mga gawa natin ang kaligtasang natanggap natin sa Panginoon. Amen? Kapatid, tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wala tayong pagtatalunan. Pero mayroong kautusan at utos na sabi ng Panginoon, turuan nyo sila sa lahat ng aking pinag-uutos. Kapatid, tayo ang gagawa. Tayong mga mananampalataya. Mandato ng Panginoon at dapat sundin ng bawat isa. Amen? Mahirap po ba?
Mahirap po ba? Kapag love mo si Jesus, hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Sige po tayo tumayo. Panginoong Hesus, madali sa amin ang makinig patungkol sa mga pagpapala. Madali sa aming makinig patungkol sa mga mensahe ng pagpapagaling. Madali sa aming makinig, Panginoon, pag tila parang hinihili kami ng salita mo. Tunay naman na ang salita mo ay nagbibigay ng comfort. Pero, Panginoon, ang salita mo ay punong-puno ng aral at kautusan na dapat sinusunod ng mga mananampalataya. Ako, amin. Panginoon, salamat, pinawalang bisa mo na, Panginoon, yung ceremonial law. Hindi na namin kailangan magdala ng mga toro. Hindi na namin kailangan gawin ang lahat ng mga seremonya, Panginoon, para kami maligtas o magkaroon ng pansamantalang kalinisan ng aming mga nagagawang pagkakasala. Lahat ng ito ginawa mo na sa krus ng Kalbaryo nang ikay mapako, Panginoon. Lahat ng ceremonial law, ikaw na ang gumawa. Ikaw na ang handog, Lamb of God. Ikaw na, Panginoon. At yung dugo mo, Panginoon, yun yung humugas sa amin. Lord, salamat, tinanggal mo na ang pagsiseremonya. Wala na doon. Naligtas kami dahil sa biyaya mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Panginoon, ngunit lagi mo ilagay sa isip namin, Panginoon. Paalala mo, Panginoon, yung moral law, Panginoon, na hindi mo inalis, pinagtitibay mo pa nga. Lord, ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang turo mo sa bundok sa Matthew chapter 5, Lord. Ilagay mo lagi sa aming kaisipan, Panginoon. At dadalangin namin, Panginoon, magkaroon kami ng kagalakan, Panginoon, o Diyos, nagaging gumawa, sumunod sa mga sinasabi mo sa amin, Panginoon. Lord, bago ko umakyat sa langit, may iniwang ka mandato sa amin. At yun yung amin dapat gawin. Dito kami dapat tumahak sapagkat ito ang kalooban mo. Ang kalooban mo, maligtas ang maraming tao, Panginoon. At gagamitin mo, Panginoon, ang bawat taong naligtas din para sa kaligtasan ng iba. Panginoon, gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami sa aming mga tahanan, sa eskwelahan, sa palengke, Panginoon, sa mga may sakit, Panginoon. Gamitin mo kami para maibahagi ang salita mo. Panginoon, maging kagamit-gamit kami sa iyong kaharian, Panginoon. Tulungan mo kami. May pangako ka naman, Panginoon, sinabi mo, hanggang katapusan ng daigdig na ito, kasama ka namin, Panginoon. Lord, kami haakbang, pero ikaw lang ang gagawa. Ikaw lang ang makagagawa, Panginoon. Salamat po. Kaya't ang lahat ay pinagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Amen.